Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga tatakbong opisyal sa Maguindanao del Sur lumagda sa Peace Covenant. Higit 500,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Zamboanga del Sur. Mahigit 200 truck hinuli ng LTO dahil sa sira o pudpud na gulong at iba pang paglaba. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dumalo para sa isang Peace Covenant at Pledge of Commitment ang mga kakandidatong lokal na opisyal sa Maguindanao del Sur sa isinagawang Political Candidates Forum nitong Huwebes. Mismong pinangunahan ng 33rd Infantry Battalion ng Philippine Army ang pagtitipo na ginanap mismo sa kanilang kampo sa Barangay Zapacan, Raja Buwayan, Maguindanao del Sur. Kabilang sa mga dumalo ang mga kakandidatong mayor at vice mayor ng mga bayan ng Sharif Saidona Mustafa, Mama Sapano, Raja Buwayan at Sultan sa Barongis ng nasabing lalawiga. Ayon sa kasundaluhan, layon ng inisyatibong ito na itaguyod ang isang mapayapa at ligtas na halalan ngayong taon. Hinikayat naman ng pamunuan ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ang iba pang kakandidatong opisyal sa kanilang area of responsibility na makiisa rin sa programa sa pangunguna ng COMELEC, katuwang ang Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Philippine National Police o PNP. Nasabat sa isang seaborne patrol operation ng Zamboanga del Sur Maritime Police Station ang higit 500,000 halaga ng smuggled cigarettes sa katubigan ng Barangay Metokong, Dumalinaw, Zamboanga del Sur nitong madaling araw ng Miyerkules. Sa isinagawang operasyon, nakuha sa isang motor bangka ang mga abandonadong kontrabando na iniwan ng mga suspect na agad tumakas nang makita ang mga otoridad. Kabilang sa mga nakumpiska rito ang 10 master cases ng assorted suspected smuggled cigarettes na may estimated value na 573,000 pesos. Ang mga nakuhang kontrabando ay agad na itinurn over sa mga kinauukulan para sa proper documentation at disposition ng mga illegal na sigarilyo. 262 na mga truck na ang nahuli ng Land Transportation Office o LTO simula ng ilunsad noong Disyembre ang kampanya laban sa mga hindi ligtas na truck sa kalsada dahil sa paggamit ng sira o pudpud na gulong at iba pang paglabag tulad ng sobrang kargamento. Ayon kay LTO Chief at Transport Assistant Secretary Vigor Mendoza II, kalahati sa mga ito ay binigyan na ng show cause order o SCO, habang ang iba pa ay susundan na rin ng parehong kautusan na may kasamang pananagutan ng parehong driver at may-ari ng truck. Ang kampanya ng LTO ay bunga ng malagim na aksidente sa Katipunan flyover noong nakaraang buwan, nang ang isang truck na idineklarang unfit to be operated ang bumangga sa maraming sasakyan na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na katao at pagkasugat ng mahigit 20. Bilang tugon, nagdagdag ang LTO ng mas maraming enforcer sa Metro Manila at iba pang lugar, partikular sa mga rutang madalas daanan ng mga truck. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Renon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.